Welcome to my channel, my Showbiz Corner. Viewers, supporters, subscribers. Hi 18! Kumusta ang ating Summer Sonic? Mas na ba tayo sa ating mga gibati, yung mga naramdaman natin kasi karamdam tayo ng siyempre pagod. Tapos init, tapos eto halo-halo yung saya, yung sobrang proud, tapos nakaramdam pa tayo ng tawag yan, yung nervyos kasi nervyos kami doon sa lalo na sa Summer Sonic Tokyo. Ay nako, kung andun kayo as in kulba-kulba na inyong mga heart nga wa jud niyan damha nga mo. Basta ano siya, basta kailangan ko magchika ka dahil ano na siya, natambak ng chika na ako, pero chika ko sa inyo yung bakit ako na nervous doon eh. Magchika muna tayo sa ating Osaka Summer Sonic. Nagpunta ako ng Osaka. Tapos doon, sabi ko, sobrang init. Ito. Sobrang init talaga kasi outdoor siya. Tapos, ang lakad, grabing lakaran namin. Sus, malakit yung paa mo doon sa lakad. Tapos yung stage nila, nandun pa sa pinakadulo, pinaka-last. Kumbaga, dadaan ka pa sa maraming stage bago ka makapunta doon. Parang nasa sa suok ganing, parang dead end na siya, parang ganun. Pero okay, carry na rin din siya. Maliit lang din naman ang stage niya kumpara sa ano ba yun? Mountain, wait. Kalimutan ko na yung stage, basta nagluhalo na akong utak na ko eh. Tokyo or Osaka, basta kahit maliit lang yung stage, napuno naman siya sa tao, nag-enjoy kami lahat doon. Grabe din ang yung tawag yan, yung pag-antos namin doon bago kami makapunta doon sa harap. Ano ka muna, pagpapawisan ka muna, babad, as in grabing babad namin as in nangitim nga ako. Sobrang init, pagod, ambot lang. Pero sulit din naman yung pagpunta namin doon. Hindi naman ako napunta sa barricade. Napunta na ako doon sa gitna. Pero maliit na kasi ang stage, kaya malapit na talaga. Klaro-klaro yung mukha nila. Kaya ang masabi ko ay, wow, sobrang galing. As in, what you kausaban, wala pa rin, yung pa rin siya. Sobra. Mawala yung, ano mo na, makalimutan mo na yun na lang yung pagod mo doon. Tapos after ng Osaka ay, dali na kami umuwi, pumunta na kami ng sakay na kami ng Shinkansen kasi nga diretso na kami ng Tokyo kasi nga kinabukasan 15 ay naman siya, Summer Sonic Tokyo. Tapos din sumakay din pala ng Shinkansen ang SB19. Hindi namin sila na, parang siguro last trip sila kasi kami yung second to the last kami na trip. Siguro last trip siguro sila. Pero okay na rin kasi naghahabol kami sa train. Baka kasi maubusan kami ng train. Eh, alam mo naman, mahal ang mag-taxi. Papunta kasi nagstay din kami sa hotel malapit sa venue sa Summer Sonic Tokyo sa Messi. Kaya, takbo agad. So, pagdating natin dun sa Tokyo, ay, naglabad ang ulo dahil nasakit yung ulo namin sa init ng araw, nababad ba. So akala ko hindi na ako, sabi ko hindi siguro ako pupunta sa kasi nanalo ako ng early bird, yung Asa Ichiba sa Summer Sonic Tokyo Lottery, nanalo ako ng early bird. So sabi ng kasama ko, yung friend ko, na sayang kasi kung hindi namin yung gagamitin kasi nga lottery siya, diba? At napili kami. So yung early bird kasi maaga ka papasok doon. Actually magbukas yung venue ng 11. Pero ang pag meron kang Asa Ichi, yung early bird, makakapasok ka ng 9, kasi 9 kang pinapapasok eh. 8:30 parang yung ng wristband. Tapos magpila ka doon kasi 1 to 100 dito. Tapos 1 to 200 dito. Tapos 200 to 400 doon sa kabila. Kaya tatawagin yung number ng yung ticket ng early bird. Kasi yung ticket ko na panalunan ay 160 ako sa number sa early bird. So waiting kami doon kasi nanalo din yung dalawang kasama ko ng early bird. Kaso lang nauna sila ng konti kasi nasa 150 sila, ako 160. So mga 10 ang pagitan, pero
parang sa isang number, mari 160, parang 5 ang nanalo sa 160. Parang ewan ko alam kasi marami na nagpunta doon nung tinawag ang 160 eh. Tapos nung pasok na kami, pinapasok kami ng 10, ay grabe ang layo. Lalakadin mo. Tapos nagsiktakbuhan na sila. Hala, ba't sila nagsiktakbuhan? Naunahan pa ako ng mga ano. Lakad ko lang siya. Tapos pagdating mo dun sa sa stage, sa Pacific stage, hati siya, left and right. Tapos may maliit na part doon na ang platinum. Actually, platinum yung ticket ko dahil nanalo ako ng early bird. So, pinili namin na mapunta doon kasi ang platinum kasi sa sides, hindi siya sa gitna. Ang gitna ang lang ay standard. So, pinili namin yung right side na mapunta kami doon sa gitna, ma-barricade. Pero hindi kami na-barricade kasi nung una, siguro nasa pang-5 kami na from barricade, pang-5. So, alas 10, alala ko pa nun, may kumanta din, ganyan, mga pa. Tapos, nag-CR muna ako ng before 11. Siguro 10 minutes before 11, nag-CR na ako. Nakabalik pa ako sa pwesto ko kasi maluwag pa siya. Tapos, nung 11 na, pinapasok na lahat. Kaya, nagdamihan na yung tao doon. So, simula noon, hindi na ako nakalabas sa lugar ko. Kaya yung nagtatanong sa fancam ko na napunta ako sa harap, ano daw ako oras pumasok. Pumasok po kami ng 9 o'clock. Pinapasok kami na 9 o'clock doon. Ano na yun, hanggang, kasi ang SB19 ay 4:50 sila nag-perform. So, grabe no? From 9, actually 8 kami nagpunta doon. Pinapasok kami ng 9 hanggang 4:50 sila nag-perform. Yun yung tiniis namin doon. Grabe din yung pagtitiis mo bago ka makapunta doon sa barricade. Kasi sobrang sikip, sobrang init. Kasi nagpo-push na yung mga doon para silang gusto nilang pumunta sa harap. Iba-ibang fandom kasi yun. Depende kung ipang ilan yung paborito mong band sila. Yung pinakahuli na magpo-perform ay sa Japanese siya. Yung Mazel. Tapos yung sa barricade ay puro mga fans pala yun ng Mazel. Tapos yung kadamihan din sa harap ko nun, fans ni Kento. Kaya hindi mo alam kung lalabas pa o hindi. So, bago ka muna as in, grabe yung pinagdaanan namin kasi meron pang 3 rock band na nag-perform na ambot. Hindi ko na ikwento basta yung pinagdaanan namin. Sobrang nakakatakot. Yun lang masasabi ko. After nung mga naantok, nagutom ako, pero nagbaon din ako ng sakto lang na ma-survive ako sa hanggang 4:50 pag-perform nila. Basta nagbaon ako ng mga tinapay, tubig, basta yung mga kakain, basta marami akong binaon kasi hindi ka na makakalabas. Kasi kung paglalabas, hindi ka na rin makakabalik. Sobrang daming tao sa masikip siya. So hanggang sa naramdaman ko na parang nasisiyan na ako. Yun pala, ay oras, hindi ko na namalaya na oras na pala siya na mag-perform ang SB ko. Kaya nun ay biglang biglang buhayan. Tapos nung nag-perform na sila, uy, ambot lang doon, grabe. Nawala talaga yung pagod ko doon, yung uhaw ko. Mayroon naman akong tubig. Yung pagod lang at saka sakit ng paa ba, ko doon yung gutom, na wala lahat. Kasi nga, ay grabe, as in, wala akong masabi. Na-shock na lang yung lahat ng sila, parang nagano sila, parang na-shock sila. Sino yan? Sila yung parang ganun. Kasi walang tapon sa performance nila. As in, puros, hindi ka antok yung iba, ng mga naantok. Nag-cheer na sila lahat, na-enjoy na nila yung performance ng SB19. Kaya, makikita mo doon sa video ko, lahat, gumagalaw yung kamay, kasi nga, nanonood sila. Yung ibang fans doon, fans ng Muscle, pero nanonood sila. Yun, nasayahan sila sa performance ng SB. Kaya ako, nasiyahan ako. Sobrang pagod. Ang dami ko pa sanang ikwento kasi konti lang din naman. Basta yun lang yung masabi ko sa Summer Sonic. As in, hindi ko makakalimutan yung aking first na ako na experience na Summer Sonic. Kasi salamat. Mahaba na talaga tong kunti lang tong video. Yun lang munang chichika ko. Bye!
Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember, be yourself and be a good one.